Itong araw na ito, mag-garden tour tayo para sa March, middle of March garden tour. Kaya tara na, samahan niyo ako. Sana mag-enjoy kayo. Ayan, i-update ko kayo sa ating avocado. Ganyan na siya kataas. Kasing taas na ng third floor. At ito yung ating kamyas. At ito naman yung ating tinatawag na Mickey Mouse. Ayan, yung bunga niya. At ito naman yung ating sunnysuckle na napakaganda, violet. Ito yung ating mangga. Dwarf itong mangga na ito. Dwarf siya pero malalaking bunga. At ito naman yung isang klase ng ating yellow. At ito na yung ating Benjamina. Yan, Ficus Benjamina na ating topiary. Hindi pa lang natin siya nabibilog ulit. At ito naman yung ating curry tree. Ayan, nagbubulaklak na siya. Ayan siya. Gumanda na ulit yung ating curry tree. Ito, gagawin pa natin topiary yan. Bibilugin natin. At ito na yung ating mga alocasia. Kitang-kita naman na medyo napabayaan kasi hindi na nalilinis. Pasensya na. Kasi medyo marami-rami ang inaasikaso ko ng mga halaman. At ito naman yung ating isang klase na palm. Yung ating sili labuyo. Sino sa inyo nakakakilala ng alukon o himbabao? Ito yung tanim kong alukon or himbabao. Ayan, galing pa ng Cagayan Valley ito. Ito na giant yung ating golden pothos. At yan naman yung ating Cagayan Valley cherry, local cherry. At yung nakikita nyo na yan, yan yung pinang-i-indoor ko madalas na rubber plant o rubber tree. Saka ito. Nilagay ko na sila lahat yan. At ito naman yung ornamental pineapple na bigay ng aking friend. Si Maring Donna, dyan lang sa tabing bahay. Ayan, ang ganda niya. Hindi nga lang siya ulit nakikita dito. At ito yung ating varieties of lolo. Kaway-kaway pa naman. Ito na yung ating bunjo sa Argentine. O madalas tawagin ito na peanut butter fruit. Ayan. Galing pa ng Australia yan. Ayan. Ito, malapit na pwedeng pahinugin. Marami na akong napahinog dito at marami na rin akong seedlings nito. Ayan. Australian fruit. Kumbaga sa Pilipinas, yung pakalat-kalat ang bayabas natin. Ito naman sa Australia, ito naman yung pakalat-kalat sa Australia na local fruit sa kanila. Ayan. Wala din masyado nakikita sa market kasi mahirap nga itong ibenta. Gawa ng madali siyang mabulok. Ayan, ang dami-dami niyang bunga ngayon. Tapos, ang dami pang mga buds. Ayan. Yan yung kanyang
bulaklak. Yellow yan. Pag nagbukadkad, pakita ko ha. Ayan, medyo mataas nga lang. Ayan yung kanyang bulaklak. Pag namukadkad, yung yellow na yan. Hirap na hirap ako. Yan pala, meron pala sa baba. Okay. Ito mas mababa. Ito yung kanyang bulaklak. Okay. Tapos, dito naman sa baba niya, nandito yung daylily natin. Yan. Tapos, tingnan natin to. Ang ganda-ganda itong variety ng plant na ito. Ito, ang ganda-ganda ng mga kulay. Tapos, yan naman yung ating hydrangea. Hindi ko yata napaganda itong hydrangeas natin na ito. Tapos ito naman yung ating Brazilian cherry. Ito. Meron tayo sa taas nito, nagbubunga. Ito naman nilagay ko sa lupa na baby plant pa siya. Baka sakaling mas maganda ang bunga niya dito sa baba. So, ayan. Ha? Tapos ito yung ating napakagandang halaman. Puting-puti yung bulaklak. May dalawa ito blue yung isa. Pero nandun sa kabila yung isa inilipat ko. Gawa no, naaagawan niya itong hydrangeas at saka itong puno ng ating Bunchosa argentea. Tapos ito na. Napakasipag magdilig. Kaya iba nalulunod. Sobrang sipag magdilig. Yun. Yung ating mga collection ng na binigay din sa akin ng aking kaibigan niya, si Marandona. At meron din tayo dito mulberry fruit. Maliit lang siya. Maliit pa lang. Tapos ito na yung ating topiary na variegated triangularis. Malaki na siya, maganda na. Tapos may kasama pa ulit. Kasama ibang. Ayan. Tapos yan yung collection natin ng kawayan. Yan yung Buddha bamboo kung tawagin. Lucky plant daw yan. Kaya Buddha bamboo kasi matataba yung puno. Tapos ito naman yung isa natin halaman na ginawa natin topiary. Medyo iba na yung kanyang dahon, hindi na natin natabasan. Tapos ayan na yung ating Japanese yucca. At walis pa pala ni Lolo. At yan, ang ganda yung ating pilea. Tapos ito naman yung ating Thai bamboo. Yan. Pinudpud ko yan kasi tumataas. Tapos tingnan nyo naman yung isa natin pang indoor na rubber tree. Yumuko na siya ng husto. Ayan. Tapos ito yung ating gigantium na giant na rin siya. Kasi laki na nung nasa SM. Dati, sabi ko, pag nakikita ko yung sa SM, kasi baby plant na nabili ko ito. Nung nakikita ko sa SM, ilang taon kaya bago ko mapalaki yung aking gigantium. So ngayon, malaking-malaki na siya. Ayan na, nag-giant na din. Tingnan nyo ang aking kamay. Ayan yung aking kamay. Ang laki-laki na ng kamay ng Lola. Pero, tingnan nyo naman. Ganyan kalaki na. Ganyan na siya ka-giant. Tapos, itong mga makalumang plant natin na yan, hindi ko yan inaalis. Kasi, sa nanay ko pa yan nung araw. Tapos, inalagaan ko. Tapos, ayan nga, yung tinatawag na fortune plant sa amin nung araw, tinatabas-tabasan ko lang yan. Siguro mas mataas na sa third floor kung hindi yan tinabasan. Pati ito din, ayan. Dito na tayo sa north side ng ating bahay. Sa north gate natin. Ito naman yung aking pinagmamalaki na variegated
Peace Lily. Tingnan nyo naman, nagpapakitang gilas siya ngayon. Akala ko noon mamamatay na ito kasi naiwan din itong bahay ng medyo matagal-tagal. Kaya ayan, nung gumanda na siya, nilagyan ko lang siya ng aking DIY na vitamin. Ito naman yung ating Peace Lily na ordinary. Ayan. Tapos, ito yung ating anthurium. Yung ating kinagisnan na anthurium. Tapos, ito, matagal na itong mga halaman na to. Bata pa ako. Nakikita ko na yan. Ayan. Tapos ito, tignan nyo naman ito ha. Hindi ko yan itinanim. Siguro, napasama lang yan sa garden soil na nabibili ko. At ayan siya, gumanda siya. Ito na yung ating mga varieties of ferns. Ito yung ating butterfly fern. Ayan. Marami na akong na-propagate nito. Ayun nga lang, hindi ko pa siya ulit nalilinis. Gawa nung medyo kalat kasi ang halaman ni Lola. Mahirap alagaan. So ito si spiral fern. Tapos ito naman yung seven fingers na pag nag-8 daw yung kanyang dahon ay swerte daw. Yan yung mga makalumang mga lucky plants. Taplan lang. Ito naman, hindi ko alam kung anong pangalan nito. Bigay lang ito ng aking kumare at kumpare. Dito din sa hindi kalayuan, kapitbahay din. Tapos itong nakikita nyo na to, totoong ginger ito. Totoong luya yan. Tapos, nakita ko kasi yung luya sa kusina, tumutubo na. Kaya, basta ko na lang yan ibinaon dyan. Tapos ito, nilagyan natin ng oregano kasi nga para sa ibang insekto at saka sa ibang mga sabi nga pang taboy ahas daw yan, oregano at saka sa ibang insekto din. Tapos ito na yung ating foliage sa anthurium natin. Ito yung wave of love. Tapos iyon pa yung iba nating mga varieties of ferns. Yan, iba-ibang ferns yan. Nandiyan sila sa Lilian. Iba-ibang varieties. Boston, lemon, lemon lime, moonshine, kung ano-anong tawag nila. Nakalimutan ko na. At saka ito naman, yung ating mga varieties pa ng mga alocasia. Kagaya nito, alam ko inilipat ko na ito. Pero may natira sigurong bulb niya, kaya musbong dyan. Tapos ito naman si Black Magic. Ayan. Tumubo lang sila ulit dyan. Hindi ko na sila itinanim. Kundi, binaklas ko, inaprot ko lahat-lahat, yung mga mother plant, inilipat ko. Pero nabuhay pa rin yung mga bulb na natira siguro. Kaya nagkaroon ulit siya dyan. Pero hindi ko sila inaalis kasi kawawa naman. At maganda rin naman. Tapos ito na yung ating napakalaki na. O tingnan naman ninyo. Giant na talaga. Giant na. O, sobrang giant na siya. Yan. Si ating selum. Sobrang giant na. Tapos dito naman tayo. Ito na yung ating variegated pandanus. Tapos, ito yung ating fiddly fig. Yan. Pinang-i-indoor ko din yan dati. Pero kasi, nung i-propagate ko siya, ayun, naging ganyan na lang kaliit. Kasi babies na lang niya ang natira. Tapos, ito naman yung i-share ko na sa inyo noon na ating hanging plant na nandoon yung ating ayan, tignan nyo, kailangan na rin ulit i-propagate ang ating mga mayanas na nakatanim dahil nga nagbubulaklak na. Ayan. Ang ganda ng Octalis. Tingnan naman yun si Octalis triangularis. Ayan. Gustong-gusto niya sa part na yan. Pati yung ating kamote, tignan niyo yung ating sweet potato vine. Oh, nandito na siya sa gate. Buti na lang tong kabilang gate na yan ay hindi yan binubuksan. Nahayaan ko lang kasi natutuwa ako sa sweet potato.
Ayan, dito tayo sa gate. Tingnan nyo naman, maskip na ang gate, pero hinarangan pa ni Lola ng mga plants. So ayan, magpartner talaga ah, yung ating pandanus na variegated. Ayun. Tapos ito na. Ang ganda nito. Sobra. Tricolor na din yata. Tapos ito na yung ating Queen of Forest na tinatawag nila. Yung Rainforest Anthurium, Foliage Anthurium. Sobrang laki-laki ng kanyang dahon. Oh. Sobra. Giant na siya. Tapos sana nga ito mabuhay para tayo makapagpamigay sa ating mga friends. Ayan yung kanyang bunga. Yan. Tapos, tingnan naman ninyo, yan, dati pang indoor ko lang yan. Pero, yan, umakyat na siya dyan. Yung iba nga, kung yung nakita nyo, parang gwit-gwit na yun. Tinanggal ko na yan na dating kumapit na dyan sa wall. Tinanggal ko na. Ayan. Tapos, ito na yung ating inilipat noon na magnolia. Asan na ba? May buds na siya at madalas na siya magbulaklak mula nung nailipat siya sa mas malaking paso. Asan yung buds? Ayan, buds niya yan. Yan, nagbubulaklak na. So, ito. Yan. Madami na siyang buds mula nung nailipat. Tapos, ito naman, yung ating sili na jalapeno. Ayan siya. Pero madami siyang aphids. Madami siyang aphids. Ito yung ating jalapeno. Nakapagpatubo na ako nito. Kasi papatayin ko na to dahil madami aphids. Ito na yung ating MacArthur palm. Hindi ko pa naasikasong i-transplant sa mas malaking pot. At ito naman yung ating kamuning. Ayan. Sana magbulaklak na siya kasi summer na ulit. Ayan. Ayan yung kanyang topiary yan eh. Pero hindi ko na natatabasan dahil sobrang taas na siya. Tapos ito yung ating coconut. Itong coconut yan. Tapos ito yung golden shower. Itong golden shower na ito, national flower ito ng national tree ito ng Thailand. Ito. Pero sana papansin ninyo, wala na siya masyadong dahon dahil ang papalit ngayon dyan ay bulaklak na lang. Sa napapansin ko ngayon, nakikita ko, ito na, meron na siyang buds na palabas. Yan. Kaya tuloy lang. Tapos, ito yung ating meron siya. Iba-ibang ornamental plant din nilagay ko dyan sa ibaba para madagdagan yung kanyang ganda. Itong mga ibang plant na ito, sana nga makapagbulaklak na rin sila ngayong summer. Tapos, ito yung mother plant ng ating rubber plant. Ayan siya. Ayan. Mother plant yan. Nilagay lang natin dito. Okay. Tapos, ayan pa. Isa pa natin rubber plant yan. Ito. Isunod na natin itong ating jade plant dito sa coffee table, dito sa sala. Itong jade plant na ito, ang paborito kong pang-indoor dito sa living room. Ayan. Isunod na natin dito. Unain muna natin dito sa may bar. At una ko ipapakita itong aking money tree na medyo matagal na dito sa loob. Ayan siya. Malaki yan. Siguro nasa ilan ba? Nasa
14 feet yung taas. Tapos, sunod natin itong ating photos. Neon photos yan. Matagal na rin sa bahay. Kaya, halos nag-green na din. Tapos, yung ZZ plant natin. Ayan, dito naman sa my bar. Ayan. Ito yung ating red ginger. Ayan, si ating red ginger. Ang ganda niya. Red na red nga siya. Naparami ko na lang yan. Kukunti yung mabili ko yan. Dito na tayo sa hagdan pataas. Dito, may pant ako dito. Nagtago yung mga koi. Ayan. Ito yung varieties ng ating ZZ plant. Ito yung ZZ plant natin na common. Tapos yung isa, yung ZZ plant na black. Pero matagal na kasi sa loob ng bahay. Kaya medyo nagleggy na siya at hindi na siya masyadong black. Yan. Tapos, ito naman yung, ang dami kong kamay. Ito naman yung ating fortune plant. Family yan ng tea plant. Pero dahil nga matagal na sa loob ng bahay, pink dati yan, pero dahil matagal na sa loob ng bahay, nag-green na siya. Isa kasi sa favorite ko na pang indoor, ang ZZ plant kasi matibay. Ayun. Meron tayong sunroof, pero tinakpan natin yung ibang part. Tayo. Ayan. Sila yung mga madalas kong pang indoor dahil sila nga yung matitibay talaga sa loob ng bahay. Kasi hindi natin masasabi kahit na meron tayong sunroof, pero kailangan pa rin din nila ng totoong sunlight, gaya ng morning sun, ganon. Naarawan lang kasi dito sa loob ng bahay pagdating na ng tanghaling tapat. Tapos ito naman yung ating lucky bamboo, Chinese lucky bamboo. Yan siya. Yan, ang tagal. Siya din ang isang nagtatagal sa loob ng bahay. At ito naman yung ating mga desert plant, gaya nitong ating isang family ng aloe. Tapos, ito naman, isa siya sa Cryptanthus, family ng Cryptanthus. Ito naman, isa siya sa family din ng, ano nga ba? Ito, aloe. Tapos, ito din, isa din siya sa family ng aloe. At ito din, family ng aloe, varieties of aloe, yung nandito sa stairs natin. Kasi sila yung kahit na iwan ko tong bahay ng 1 week, pwede silang mag-survive na walang dilig. Sila yung matitibay kasi sila yung mga desert plant. Ayan, nandito lang sila sa stairs. Para sa akin kasi, kahit nasagdan ako, gusto ko, may nakikita ako sa mga plants ko. Ayan, nandito na tayo sa second floor. Ito naman, yung silver squill o forever reeds. Ayan, kahit na hindi mo din diligin ng 1 linggo, nandyan lang din. At dati talaga, lahat puti yung mga natin, mga paso natin, pero dahil sa katagalan, nag-stain na din.
Tapos, ito nang sumunod, yung snake plant. Pag may bata tayo sa bahay, huwag tayo maglagay ng matatalas na snake plant sa bahay. Kasi, minsan nakakasugat din. Ayan yung snake plant na nilagay ko. Tapos, ito, meron siyang kasamang herb or dale. Siya yung dale na kasama niya. Tapos ito naman, yung isa din natin na lucky plant, yung tricolor. Ayan, hindi na siya halos tricolor. Gawa nung matagal na rin sa bahay. Ayan siya. Tapos, yung isa na yan, siya yung makaluma na lucky plant natin dito sa Pilipinas or sa Asia. Tapos yan naman, si Chinese Evergreen. Yung may sunroof, huwag natin siyang patagalin ng 2 weeks. Yung iba, pwede. Pero yung mga nagbubulaklak kasi, mas okay pa rin na nasisinagan sila talaga ng araw. So yung nakikita natin na ganyan, yan na yung lumaki mula nung nasa indoor. Kasi iba yung itsura niya pag nasa indoor. Ayan siya. Ayan. Ayan. Tignan niyo. Parang makintab na green pag nasa indoor kasi medyo matagal na. Pero tuloy-tuloy pa rin ang pagbubulaklak nila. Tapos dito naman tayo. Ito naman yung aking indoor na coconut. Coconut ito. Ayan siya. Ayan, tignan nyo. May buko pa siya talaga. Ayan. Ayan, at malapit na siyang umabot sa kisame. Ganyan. Naman yung ating ordinary na burr marks na nandito pang indoor natin. Ito ang matagal na. Talagang matibay siya sa loob ng bahay. Hindi ko siya inaalis. Ang inalis ko na lang yung kurtina sa tapat niya para mas maliwanag. Dito na tayo sa second floor. Ito na yung ating indoor plants na pang-curtain natin dyan sa transparent floor na yan. Ayan. Dito na tayo sa second floor. Ito na yung ating desert rose. Ayan, nagbulaklak siya ng nagbulaklak nung pinutulan natin. Ayan. Tapos, dito sa plant box, dito naman yung collection ng ating gumamela. Ayan, medyo hindi ko abot. Siya yung white talaga. Tapos, ito yung pink. Hindi natin inabutan yung bulaklak. Tapos, ito yung ibang varieties. Ito naman yung white na meron maroon pero hindi rin natin inabutan. Tapos itong mga ito madami eh. Tapos yan naman yung red candle natin. Ayan. Nasa plant box kasi kaya medyo hindi natin agad-agad makuhanan na ma-focus. Tapos ito naman yung ating jade plant dito sa second floor. At ito yung ating mini grotto na yung nakikita niyong bonsai na yan ay jade plant yan or jadelet plant. Tapos ito pa, madami tayong jadelet plant gawa ng sila yung matitibay na buhayin. Saan? Mula first floor hanggang sa loob ng bahay. Yan. Tapos ito naman, yung project ng apo ko dati. Nabuhay naman yung ibang mga succulents. Tapos, ayan. Ito naman yung ating libingan ng ating wala na member of the family. Or, yan yung ang alaga ng aking bunsong anak.
na napulot lang niya yan sa school ng bata pa. Nakasama namin yan ng 14 years. At yung mga nandiyan na halaman, ayan ayan. Tapos, ito na yung ginawa natin na fairy garden ng aking apo. Pero, wala pa akong nabibili na accessories. Pag nagkaroon ng budget, maghahanap talaga ako kahit pa siguro sa Manila. Kasi doon yung mga maraming miniature. Ayan. At ito na ang ating mga propagation na forever rich or silver squill. Ayan sila. Tapos ito yung ating isang philodendron. Tapos ito naman si Elizabeth Queen. Ayan, nakikita na yung ating bubong kasi sa taas. Ito din yung propagation natin na black cardinal. Tapos ang ating gustong-gusto sa lahat na spider plant. Tapos ito, PPP, Pink Princess natin to. Tapos ito naman yung ating Hoya Kerry Eye variegated. Ayan. Tapos ito naman yung ating Kerry Eye Splash. Ayan. Si ating Kerry Eye Splash ay ayan. Malapit na rin natin i-propagate yan. Kaya lang, sayang kasi nagbubulaklak siya. Ang dami niyang buds. Yan. Ang ganda-ganda ng pagkaka-heart. Tapos ito na yung ating ibang mga gumamela. Yan. Meron tayong isang inabutan ng bulaklak. Itong old rose na gumamela natin. Yan, ang ganda. Dalawa pa. Ay, dalawa ang kanyang bulaklak. Ganda. Pasensya na kayo. Against the light na ulit. Kasi mainit na. Tanghali na. Tapos ito yung ating propagation na rubber plant. Tapos ito na yung ating, tignan nyo, ang ganda. Yan. White siya. Naghahanap ako ng violet nito. Tapos ito na yung ating mga everyday. Ano bang tawag dito talaga? Tapos yung ating propagation begonia. Tapos ito, ayan, halaman ng aking apo ito. Ito naman yung ating fern. Yan. Ito yung ating fern. Tapos ito yung propagation natin na white na gumamela. Yan. Tapos ating deal. Tapos ito naman yung ating anthurium. Ayan, tingnan nyo, nagbubunga siya. Baka sakaling mabuhay niya yung kanyang bunga na makapamigay tayo sa ating mga kaibigan. Ayun pa. Ayun pa. Nagtatago. Tapos, tingnan nyo ito. Ito, halaman na to. Matagal ng halaman to eh. Bata pa ako, nakikita ko na to. Imagine nyo. 65 years old na ang lola. Nakikita ko pa to. Kasi, halaman namin ito ng aking biyenan. Nung araw pa. Pero, ang aking biyenan ay yumao na, matagal na. Kaya, mahal na mahal ko itong mga halaman na to. Kasi ayaw kong mawala itong mga ito. Kaya imbes na mawala, nagpo-propagate pa ako. Kasi nga, ito ay alaga pa ng aking biyanan at alaala ko yan sa kanya. At yan, yellow na bulaklak na yan. Ay nakuha ko lang na seeds yan sa isang pinuntahan namin lugar ng aking friend. Seed lang yan na kinuha ko. Tapos ihinagis ko siya hanggang sa napabulaklak ko. So tuwang-tuwa naman ako. Okay. Big Ben ako ng Big Ben dito eh. Sa anthurium na ito. Pero sa totoo lang hindi yan Big Ben. Yun lang ang lagi kong naaalala na pangalan. Tapos nagbubulaklak na din siya at nag-seeds na. O ayan. May pamimigay na ako kung sino malapit sa inyo. Pag yan napatubo ko. Ayan, marami na siyang seeds. Kaya papatubuin natin yan pag nahinog yan. Tapos ito naman, itong
Ito. Honeysuckle na to na purple. Ito naman ay ano to, nung estudyante pa yung aking bunso sa UP. Ay ito galing pa Quezon City yan. Pag wala akong magawa noon, nag-iikot ako sa mga Bulacan Garden, ganyan. Nag-iikot ako sa Manila Seedlings kasi malapit doon sa Quezon Boulevard, sa Quezon City, yung UP Diliman. Kaya ayan, marami akong naging collection na halaman mula pa sa Quezon City. At mga ito naman ay propagation natin na gumamela. Yan. Kaya hintayin natin magbulaklak kasi nakalimutan ko na anong bulaklak niya dahil nawala yung aking tag. Tapos, basta't yung mga nakikita niyong pakalat-kalat na maliliit na bulaklak, ay na paso na yan, propagation ko kasi yan. Para pag may nanghingi na kaibigan, meron akong maibibigay na buhay na. At ito naman, yung mga halaman na galing sa garden ng aking nanay. Yan. Nung mag 1 year siya, kinuha ko itong mga ito. Ayan. Na kahit na meron na ako, kumuha pa rin ako kaya nakaseparate ang kanilang paso para nakikita ko o nakikilala ko alin dyan ang galing sa garden ng aking nanay. Ito kasi yung matagal na mamatay at madali din buhayin at saka napakaganda rin kasi, di ba? Ayan, agree ba kayo na napakaganda ang tea plant, varieties ng tea plant at napakadali din paramiin yan. At ito naman yung ating propagation na Bungeosa argentea o peanut butter fruit. Medyo malalaki na sila, malapit na tayong maglipat sa mas malaking paso. At ito pa, napakarami. Kaya kung sinong may gusto sa inyo dyan, yung Australian fruit, pwede kayong humingi sa akin kung malapit kayo sa lugar ko. At ito na yung ating ibang mga bulaklak ng ating mga hoyas. Ang hoya kasi natin nakabitin dito. Ayan. Ito pa. Marami yan. Mga nakabitin dito ng mga hoyas natin. Ayan, mga hoyas natin. Nakabitin. Tapos ito yung mga varieties of tea plants natin. Ayan. Napakaraming ito. Yan, brown yan. Tapos ito naman, stripe. Napakaganda, diba? Ayan. Ang ganda sobra. Tapos ito naman yung stripe na brown. Tapos ito galing pa rin sa akin. Tapos ito maroon na ito. Nihingi ko sa mother ng kaklase ng aking apo dati yan. Matagal na parang kasi elementary pa noon ng aking apo. Ayan, napakaganda rin yung variety na yan. Tapos punta tayo dito sa isa pa napakagandang variety ng tea plant. Ayan, medyo natakpan siya kasi. Ayan. Sobrang crowded kasi dito sa second floor garden natin. Ayan, tignan nyo. Diba, ang ganda-ganda ng tea plant din na yan. Sobrang mahal na mahal ko. In love na in love ako sa mga tea plants. Kaya marami akong variety niyan. Yan naman, isang green yan na variety ng tea plant. Pero nag-gold yan pagdating sa ganitong summer. Hindi pa kasi naaarawan ito. North kasi na part ng bahay ito. Ayan, yun siya. Mag-gold yan pagdating na yung pag naaarawan na mismo dito. Tapos ito yung makaluma. Yan, ito yung makaluma na tea plant. Yan, na more than 60 years ko nang nakikita ito. Siyempre, kasi 65 years old na ako. Bata pa ako nakikita ko na itong tea plant na ito. Itong mga ibang varieties, bago ko na lang nakikita mga yan. Tapos ito naman, yung bigay sa akin ng anak na lalaki. Yan. Tuwang-tuwa siya kasi sabi ko, nak baba, hingi ka ng halaman. Sabi ko. Tapos, naglakas loob niya basta sinabi ko, kukunin niya. Tapos, ito pa yung isang variety. Ayan. Diba? Ang ganda. Kasi, nag-aagaw na orange and pink. Ang ganda-ganda. Nagpipits yan. Ang ganda-ganda niyan. Tapos, ito.
Ito naman, yung ating pinagkuhanan ng ating epicea na itinanim doon sa garden ng aking apo. Okay. Tapos, ito na nakikita natin yung kalsada na St. Clement, north side ng amin. Ayan, nakikita niyo yan. Ano na yan? Yellow bell na yan. Umakyat yan hanggang third floor. Nasa second floor pa lang tayo. Pero, at ito naman mga philodendrons na ito. Itong philodendrons na ito, gagawan natin ng plant box dito. Ayan. Pag medyo maluwag-luwag na yung time ko, kasi uuwi pa ako ng Gentry. Itong philodendron na ito, at saka monstera, ayan. Ayan, umakyat na talaga sila. Mataas na, kasi taas ko na sila. Umakyat na mula sa paso. Ilalagay natin yan sa plant box dito. Gagawa tayo ng plant box. Kaya, kasi gustong-gusto nila sa part na yan eh. Kaya dito na natin sila ilalagay. Para mas maging matibay sila, lagay na lang natin sa plant box kasi maliliit yung kanilang mga paso. At ito na yung Big 9 na trinance plant natin nung kumakailan. Ayan, kung sino pang nakakakilala sa inyo ng Big 9. Ayan, hindi ko na siya prinon para tumangkad siya at lilim siya dito sa second floor. Ayan. Ayan siya. Ito ang mga nakikita ninyo sa baba. Pag fino-focus ko yung bahay, itong mga puno na ito. At ito pala yung ating kamyas na bilog. O ang tawag namin dito ay karamay. Yan. Ito yung puno na ito. Yan. Tapos focus natin yung bunga niya ha. Yan yung bunga. Yan bilog-bilog na yan. Yung akala mo, teka lang ha. Ayan. Yan, yung kanyang bunga at bulaklak. Na akala natin kamyas kasi mukhang kamyas yung kanyang dahon. Yan. Pero bilog-bilog ang bunga kasi nga karamay yan o kaya kamyas na bilog ang tawag sa amin. Pero mas madalas tawagin namin ng karamay. Yan. Malaking puno na ito kaya nga ako nag-propagate na rin dito. Ito naman yung ating mulberry dito sa second floor. Ayan, nandyan siya. Yun yung magiging puno ng fairy garden ng aking apo. Ayan, yung fairy garden ng aking apo nga pala, meron pala dyan philodendron burl marks na medyo giant na siya, na variegated. So, siya yan. At saka meron din dyan philodendron mayoy. Tapos, ito pala yung ating puno ng mulberry dito sa second floor. Nakikita nyo din sa baba kung nandyan kayo sa baba. At saka nung nag-umpisa tayo, dito ako tumayo. Yan. Tapos yung puno na nakikita natin mula sa baba na yan ay mulberry na sobrang dami na ng bunga. Ayan, hindi natin makapture kasi cellphone lang ang aking camera. Tapos, ito, bigyan ko kayo sample ng bunga na kahit na hindi po pahinog. Ito mabunga niya, dami-dami na rin. Yan. Lahat ng sanga na nakikita natin, may bunga yan. Tapos itong halaman naman na ito ay honeysuckle din ito. Ayan siya. Ganito yung sample ng kanyang bulaklak. Bans-bans ang bulaklak nito. Pero nasa Gentry ako nung kasalukuyan na madami siyang bulaklak. Ito tignan nyo naman yung pinanggalingan ng bulaklak. Wala nga lang ako nung nagbulaklak ng marami. Ayan. Ito na yung ating anthurium. Ayan. Lumalabas na yung kanyang magandang variegation. Ayan. Hindi ko nga lang alam talaga kung anong tawag sa mga ito. Kasi iba-iba daw yung tawag. Bawat, depende kung anong lumalabas na variegation. Tapos, ito naman yung isa. Basta Black Series ito. Black Series to. Mga babies pa kasi ito nang binili ko. Gawa nung alam naman natin na napakamahal ang anthurium. Babies ito. Kaya ko nilipat dito kasi laging nililipat sa
ilalim ng pinaglagyan ko dati sa kanila. Kaya kung nakikita nyo, ang daming damage yung mga dahon, gawa nung nahuhulog sa kinaroroonan nila dati. Ayan nga, yung magandang dahon nga naalis. Tapos ito din, isa din ito na anthurium na na-damage din ng dahon. Excuse me. Ito. Tapos meron pa sa ilalim. Yan. Tapos ito naman yung ating cardboard. Ayan, hinayaan ko na siyang magbulaklak. Kaya baka sakali naman baka sakaling mabuhay natin yung kanyang bulaklak. Tapos tingnan nyo naman ito. Naghingalo siya talaga, pero hopefully na mabubuhay pa naman ito. Ayan. Ayan yung medyo mahal ng bili ko, na kahit na maliit. Pero syempre dahil kay pastor ako, ulaes ako, namimili. Syempre, big discount tayo doon kasi suki tayo doon. Tapos, at nagbablog din doon si Lola Move. Ayan. Tapos, ito na ang ating isa pang anthurium. Napalaki ko ito, pero nung nagbulaklak, nagiging dalawa na sila. Sa totoo lang, iisa to. Pero ayan, ito, nung pangatlo. Yan yung pangatlo. Nagkaroon siya ng baby ulit dito sa baba. Ayan. Iisa nung nabili ko to kay pastor, pero ngayon nagiging tatlo na. Hopefully nga, maparami natin ito kasi medyo mahal pa yan sa market. Tapos, ayan, orchid na yan, ibinitin natin dyan sa palm tree. Ayan, bigay yan ng aking pamangkin. Yan. Orchids at saka isang klase ng fern. Ayan, ang ganda-ganda, diba? Oh. Tapos, medyo nadadry yata dyan, kaya nag-decide ako na lagyan ulit ng net itong itaas niya para kahit na paano masilungan, kahit na may tanim ako dyan na malunggay. Ayan alam niyo yung malunggay na yan, sigurado ang linis-linis niyan dahil kahit nakatanim yan sa gilid ng kalsada. Nandito sa second floor ako nag-harvest. Ayan, naisali na natin si malunggay dito sa ating fern at saka sa ating orchid na local. Mula sa Apayao pa yan sa aking pamangkin. At ito naman, at ito na yung ating cattleya na bigay ng aking kumaret kumpare. Ayan. Ayan, itinali ulit ng asawa ko dahil siguro nalaglag ito isang beses. Ayan, at dito na tayo sa halos umabot na ng bubong. Ayan, 8 meters yung taas nitong ating polycarbonate na bubong. Ayan, dito na tayo ngayon sa ating dambuhala o super giant na ating philodendron, Prince of Orange. Ayan. Paano natin papakita yung kanyang pagka-orange? Ayan siya. Oh, kawawa naman. Hindi naman nakapag-unfurl yung kanyang kanyang dahon, gawa ng masikip. Oh my God. Ayan, tulungan natin. Ito Ito yung kanyang dahon Tulungan natin mag-unfurl, gawa ng masikip. Diba? Ayan. Ayan. Diba nga pangako ko sa inyo na ipopropagate na natin ito. Hindi ko pa kasi nahaharap. Kasi sobrang laki na niya. Sa totoo lang, mag-isa lang itong aking Prince of Orange. Ito lang. At sobrang baby pa kasi nang nabili ko. Kaya dito ko nilagay sa may bubong na polycarbonate para hindi nga malunod pagka maulan. Pero ito hindi ko na siya na-propagate. Hayaan nyo, soon siya yung susunod natin. Tapos ito naman yung mother plant ng ating philodendron Royal Queen. Ayan, nakailang putol na ako nito. Marami na akong na-propagate dito. Sobrang laki din siya. Ayan, si ating Royal Queen Mother. Ayan. Kaya, hayaan ninyo, ipopropagate din natin yan. At isi-share ko din sa inyo. Kaya, ito.
ipapakita ko lang ulit sa inyo gawa nung isang garden tour ko. Sinabi ko nga na ipopropagate ko na pero hindi ko nga nagawa. Kaya ito, baka magkaroon na ako ng time itong darating na buwan at ipropagate na natin. Ayan. Sa ating mga ibang mga halaman. Ayan, ito naman si... Ayan, oh, tignan nyo. Teka, focus ko na nga lang. Kasi, para makita nyo, hindi ako yung nakikita nyo lang. Ayan, nandito din ang ating iba pang mga hoyas. Yan. Tapos, ito yung si Indorop. Tapos, sari-sari kasi dito, yung mga hindi dapat maulanan nandito. Madami din tayong mga philodendrons dito. Ayan, mga propagation natin. Yan. Tapos, ipapakita ko na lang sa inyo. Ito naman yung mother plant ng PPP natin. Yan. Huwag lang siyang magmaron lahat-lahat. Ayan. Kasi, medyo nasisilungan na ata dito. Tapos, ito naman si ating Josebono na sobrang laki na din. Ayan, si ating Josebono. Tapos, ito na yung ating white princess na pinutulan nung nakaraan. Ayan na siya. Ayan. Nag-usbong na siya. Tapos ito naman si ating branchanum. Ayan, mataas na din siya. Propagation din natin yung mga yan. Mother plant na sa taas. Ayan. Mga propagation natin ng branchanum. At ito naman yung ating mga rickrack cactus. Ayan, madami yan hanggang doon. Ayan, si ating rickrack cactus. Hintayin natin kung magbulaklak nga mga yan. Kasi, sabi ng binilahan ko dati, namumulaklak daw ang rickrack cactus. Tapos, dito tayo, ikot tayo ulit. At ito yung ating philodendron. Mother plant ito ng philodendron Brazil. Ayan. Ayan, umakyat-akyat na hanggang doon. Tapos, ayan. Ayan, madami tayo dyan. Mga iba-ibang mga umaakyat na halaman. Gaya ng syngonium. Yan, chipensi. Tapos, syngonium, albo. At tapos, ayan, nandito din yung ating monstera. Ayan, monstera. At saka, syngonium din ito na red arrow. Tapos, na mother plant. Tapos ito yung ating silver. Nakalimutan naman ni Lola bigla. Tapos ito na yung ating mga ibang mga philodendrons. Tapos itong philodendron na to ay glorious. Kasi kaiba niya sa gloriosum. Ito bilog. Yan. Dark form. Ang ganda niya. Ayan. Ang liit ito na binili ko. Baby pa lang at iisa. Pero ayan na siyang karami. At ito naman yung ating mga propagation na philodendron white princess. Tapos ito yung ating mother plant ng painted lady. Ayan na siya ulit. Sobrang lago na naman siya. Ito pa yung ating pinutol nung kailan. Ayan. Ang ating propagation nung kailan. Tapos yung pinagputulan natin, ayan na ulit. Tapos ito naman yung mother plant ng ating, ano ba to? Ito yung mother plant ng ating monstera Peru. Yan. Nandyan lang din. At ito naman yung ating sariling propagation na gloriosum. Oh, tignan naman ninyo, sobrang dami niya. Ayan. Hindi yan mother plant, pero mas malaki na yung dahon niya kaysa si mother plant kasi nasa taas si mother plant natin. At ayan naman yung mother plant ng ating isa pang nalimutan ni Lola. Ayan, mother plant yan. Tapos ang kalat ng garden ni Lola. Sensya na. Ito pa yung ating ibang mga propagation. Nandiyan lang. Kasi nga, sobrang sikip ng ating garden. Kaya kung saan-saan sila nakalagay. Pero masaya din naman sila kasi naalagaan ko sila.
Ito naman yung ating Dischidia collection. Ayan, nagbubulaklak na. Ito pa. Ayan. At ito pa yung ating isang variety ng Dischidia. Propagation na natin to kasi nadala na natin sa taas yung mother plant. Tayo sa ating green wall. Ayan, ito yung mga malalaki din natin na philodendrons. Ito yung ating nyug na tanim dito sa third floor. Ayan, sa nakikita nyo, wala siyang lupa o paso, pero binibigyan natin ito ng vitamins o fertilizer. Ayan, at ito naman isang klase ng orchids. Tapos ito na siya, golden coconut siya. Galing pa yan sa aking nanay nung nabubuhay pa. Tapos ito naman yung ating mga herb. Yan. At ating ang gaganda at ang cute na zinnia. Ayan. Yan. Tapos tingnan nyo naman, ang cute ng kanyang bulaklak, ang liliit. O diba, Tarragon, ang ganda-ganda ng bulaklak. Akala mo ornamental lang yan, pero pwede natin ihalo sa ating mga lutuin. Ayan siya. At varieties ng ating coleus. Tapos ito naman yung ating isang golden coconut. Ayan siya. Wala din yan wala din yan paso. Hindi ganyan lang. Tinubuan na nga siya ng varieties of Hoyas. Tapos ito naman yung ating nakapaso na mulberry. Ayan, nagbubunga na din. Ayan. At yung nakikita nyo na yan, gabi na totoo yan. Kinakain na gabi yan. At ating white na kalachuchi, ayan, mataas na mataas. Hindi ko nga lang maipakita pa sa inyo yung bulaklak kasi hindi pa yan nagbubukadkad. Ayan pa lang siya. Sana. At ito naman yung ating cacao. Yan. Cacao tree natin na nakapaso lang din. Ayan siya. Ito, matanda na siya. Kaya gusto ko na nga siyang ibaba para ilagay na sa lupa. Sobrang matanda na yung puno niya na nasa paso. Ang tagal na rin yan eh. Nagbubunga din ito. Ayan nga, meron nga siyang namatay na bunga. Oh. Ayan. Pagbubunga ko din ito. Ayan, ito yung mga ibang philodendron dito sa taas. Ayan siya. Ayan, ang dami-dami nating philodendrons. Nandito sa taas yung mga philodendrons natin na collection. Ayan. Ayun yung mother plant ng ating gloriosum. Mas maliit kaysa doon sa anak kasi yan, nandito kasi sa taas, mas mainit kahit na meron siyang doble na net. Tapos ito lahat-lahat yung ating mga philodendrons. Ayan. Meron nga tayo dito, itong mamahalin na ito. Pero mura na lang nung nabili ko, si Philodendron Joppii. Itong mga ito, nung araw na pagbili ko sa kanila, napakamahal pa noon. Pero binibili ko lang noon ay mga babies pa at saka sariling propagation. Kay Pastor Olaes lang ako namimili noon. Gawa nga ng mura siya magbenta sa akin sa kanyang mga sariling propagation. Ayan. Nakikita nyo kay Lola Mob ang lolang driver, ang mga vlog ko doon, ang mumura lang mga plants niya. Kahit nung kasagsagan ng mahal pa nung pandemic, ayan, mura lang siya noon magbenta, konti lang yung tubo niya. Tapos ito pa yung ating mga philodendrons. Ayan. At tingnan nyo, ang saya nila dito sa lugar nila. Ayan, tingnan niyo, mga nakapaso lang yan sa baba. Umakyat doon hanggang doon sa 9 feet na taas. Ayan, 9 feet yan.
Nandun, masaya sila. At hindi lang yun. Ito naman mga Syngonium na to, sila, nakapatong. Pero tignan ninyo, meron na din umakyat, lagpas na. Ayan, lagpas-lagpasan ng bubong. At ito naman yung collection ng ating mga photos. Yan. Pinang-i-indoor ko itong mga ito. Pero inakyat ko dito sa taas dahil masikip na masyado sa baba. Tapos ito pa. Ngayon, hindi ko na sila napang-indoor gawa nung mabigat na para sa akin. Tapos ito pa, ayan, si Marble. Tapos ito naman si ating Moonshine or Neon Photos. Tapos ito naman si Syndaxus. Tapos ito si Golden. Ayan. Ito si Golden natin. Tapos, ayan naman si Lolo. Nagdidilig ang sipag-sipag. Ayan siya. Kaya masigla mga laman dito sa third floor. Kasi ang sipag magdilig ni Lolo, lalo na kung midsummer, ang sipag-sipag niya magdilig. At alam nyo ba, itong bilitay natin na dambuhala na yan, alam nyo bakit ibinalik ko sa paso? Dati nilagay ko na sa lupa yan. Pero napansin ni Lolo, sabi niya, ba't nilagay ko lang daw doon? Alam mo, napansin ko nga, nasunog ang kanyang mga dahon. Ayan no, kasi kung saan-saan ko lang siya inilagay. Akala ko kasi doon sa pinaglagyan ko ay lilim. Pero hindi pala, buti napansin ni Lolo. Sabi, bakit ko daw basta nilagay lang doon yung bilitay na yan? Mahal daw yung halaman na yan, lalo pa ganyan ng kalaki. O, tignan nyo naman. Tumabi ka nga, Lolo, sa dahon nitong bilitay na to. Ayan siya, oh. Ayan, ganyan ng kalaki. Yung dahon ng bilitay natin, nasira pa. Gawa nung, napakamahal na yan. Alam nyo ba, nung araw, yung ganyang kalaki na bilitay, nasa 35,000 na. Kaya sobrang hinayang si Lolo na kahit na binili ko lang ito na propagation na maliit lang, napalaki ko kasi ng ganyan at ang ganda-ganda. At ito na, yan pa yung mga propagation natin ng mga Hoya plant. Tapos ito naman si Prince Albert natin, nagsiksikan sila gawa nga nung masikip lang ang garden ni Lolo at Lola. Tapos ito nga pala yung ating mabolo. Ayan, yan. Paano ko ba siya makukuhanan? Yan yung ating mabolo. Ayan. Dinikitan ko din ng orchids. Yan. Nakatanim lang din siya sa ganyan. Oh, ang dami pang mga kalat ni Lola dun. Sorry. Tapos, yan naman yung ating mangga. Alam nyo ba? Nagbubunga ng marami yan. Medyo late nga lang. Kasi, mag-uumpisa pa lang ng April na maarawan siya. Kaya late nang magbunga itong mangga natin na to. Alam niyo ba na bumubunga itong mangga na ito ng marami? Kung 30 na bunga, meron tayong nakukuha nito. Yung ibang mga mangga, wala nang bunga, pero siya, doon pa lang siya nagbubunga. Tapos ito naman yung galing sa Yoki's Garden o Yoki's Farm. Itong air plant na ito. Yan. Tapos, yan naman yung ating mga bromeliads na nakalagay dyan sa pader. Yan. Gaganda mga yan. Sobra. Gaganda. Ayan, oh. Lalo ngayon, magsa-summer, kahit na medyo nalililiman sila ni mangga. Ayan. At hindi naman sila tinatamaan ng bagyo dito sa third floor garden natin. At ito naman mga nakalagay sa mangga natin na mga orchids. Ayan, nagbubulaklak pa rin. Ayan, tapos yung bulaklak, ito. Ayan, nagiging baby orchids. Ayan, ang dami, oh. Ililipat natin ulit yung mga yan. At ito yung ating isang philodendron na red sun. Tapos ito naman si Moonshine na nagpropagate na ako dito. Kaya ganyan na siya kasi meron ng kinuha ko na, natapkat ko yung isa niyan. Yung tapkat niyan, malaki na din. Nandun pala sa baba, nakalimutan kong pakita sa inyo. Tapos, yung tapkat na tinanggal ko, nagpalit ng 3. Ayan. Okay, Lolo padaan. O, tignan nyo kung magdilig si Lolo. Pero soon siguro maglalagay kami ng automatic na pandilig. Tapos, ito yung ating pinapagate nung nakaraan na whale fin sansevieria.
Tapos, sasan na pa tayo. At ito yung ating isang anthurium. Yan, yung anthurium natin na ang ganda-ganda niya. Oh, isa lang na nagkaroon ako ng anthurium na to, bigay ng aking best friend na si Maring Donna. Ayan, ang ganda-ganda. At nagbubulaklak na din siya. Sana nga mabuhay itong bulaklak niya. Ayan. Ayan siya. Ito yung squamiferum natin. Yan. Naman si Sitting Princess. Tapos, ito naman si silver. Ano na nga ba? Nalimutan ko naman agad. Tapos, mga iba natin propagation na nandyan lang sa sulok. Ito. Ayan. Ito naman si White Princess natin. Ayan. Ang ganda-ganda niya na ulit. Halos napabayaan na. Tapos, ito si Birkins. Yan. Tapos, ayan, si Green Princess. Tapos, ito tayo. Ayan naman, si ating napakalaki na din. Gusto na din umakyat. Tingnan nyo naman, ang laki-laki na ang ating monstera. Ayan. Nung araw, napakamahal niyan. Pero ngayon, 100 na lang. Tapos, ayan yung iba. Oh, tingnan nyo, lumagpas na sa net yung iba, sumuot pa rin sa net. Ayan, si Sitting Princess nandun na sa tuktok ko. Tapos yung iba, ayan, nandyan si Green Orlando. Tapos ayan, tignan nyo naman yung monstera na yan. Ayan, ang layo na nang naakyat itong ating monstera. Ayan, oh. Tapos, andun pa sa taas. Oh, ayan. Ating philodendron neon heart. Ayun, si neon heart natin. Nandun sa taas. Tapos, ito pa. Atabapuense. Ayan, oh, tingnan nyo. Ayan, si Atabapuense natin. Ayan. Tapos, andito lang yung kanilang mga paso. Ayan. Ang dami, oh. Ito naman si... Tapos, ang pinanggalingan lang ng ating monstera, dito yung ating monstera galing. Yan. Itong ating monstera na ito, dito galing. Isa yan sa nagkaunang monstera. Nung mapa sa akin yan, hindi ko pa alam na monstera pangalan. Nalaman ko na lang na monstera tawag sa kanya nung mag-pandemic na. Ayan, dito. At itong garden na ito, itong garden bed na ito na nakalagay dito sa third floor natin. Dati, ang nakatanim dyan ay epicea. Tapos, at saka ferns. Yan sila dati. Pero dahil nung nagsiksikan na, dito ko nilagay si monstera. Dito na tayo, pakita ko din yung dambuhalan natin na palm. Golden palm yan. Dati nakapaso lang yan. Tapos yung nakikita nyo na yan, yan yung curtain natin na Dischidia. String of coins na ginawa natin na pangharang sa ating neighbor. Para pag nagpa-party tayo dito, hindi tayo kitang-kita. Ayan. Kitang-kita natin. Kitang-kita pa rin naman natin yung pula na building dun sa hindi masyadong kalayuan dito. Ayan. Ang ating burl marks na mother plant, dito ko na rin nilagay. Ayan. At yun. Ito na yung bubong natin na Dischidia string of coins. Kasi ang loob nito ay CR. Ayan. May CR din tayo dito sa third floor. Ayan. At dito na tayo sa ating mga bagong tanim na mga ferns collection. Ayan, bagong tanim natin yan. Dito sa tabi ng pond. Ayan, at marami pa rin tayo dyan, mga philodendrons. Gaya niyan, pinakyat natin dito sa west side ng ating third floor rooftop garden. Ayan, at ito medyo sira-sira na yung ating kawayan dito, kaya kailangan na
budget para mapagawa ulit. At ito naman yung ating kalamansi dito sa third floor garden natin. Ayun ulit, napakadami niya ulit bunga. Yan siya. Yan. Ang dami-dami ulit bunga. Tapos ito naman yung ating third floor. Pond. Yan. Tilapia ang laman nito. Kasi ang tilapia matibay sa arawan. Matibay sila kahit napatay ang aerator. Kasi pag wala kami dito, madalas napatayin namin ang circuit breaker para hindi delikado. Tapos tingnan nyo naman yung ating philodendrons. Talagang nagdambuhala na siya. Ayan. Ayan, sobrang anlaki-laki na. Ayan. Ayan siya. Tapos hindi natin nakikita ulit ang mga tilapia natin. Ayan. Iba ang nakikita ko, tadpoles yata. Pero pagkain din naman nila yan. Yan, tadpoles ang nakikita natin dito. Mabuti naman at nagkaroon ng ganyan para hindi pamungaran ng lamok. Pero ayun naman nakikita ko na may lumalangoy pang tilapia dito. Ayaw kasing lutuin ni Lolo eh. Tapos yan naman yung ating kamote. Kamote tops o sweet potato na nandito sa third floor. Yan, nagbulaklak na. Siguro may laman na yan. Tapos meron din tayong blue ternate. Yan. Tapos ito na yung ating Japanese yucca dito sa third floor. Yan, medyo malaki na. Tapos ipakita ko din sa inyo yung ating, hindi na ako off balance. Ayan na yung ating kalachuchi. Yan. Yung tira natin na nag-alis ng kalachuchi. Yan. Tapos ito. Yan, inalis natin yan. Ito yung isang variety ng kalachuchi natin. Hindi ko makita. Kasi may net. Ayun. Yan siya. Variety ng kalachuchi natin. Red. Tapos, yun naman yung orange. Yan. Yan yung orange. At ito naman, yung white na meron siyang yellow eye na kalachuchi. Pitas tayo ng isa. Ayan siya. Yan. Tapos, ano pa ba yung iba? Ito pala mas mababa. Ayan. Ayan siya. Matibay kasi ang kalachuchi dito sa third floor na kahit na hindi umabot ang pangdilig, pwede siya. Tapos, ito na yung ating, yung sinabi ko kanina na yellow bell. Mula sa ground floor, umakyat siya dito sa third floor. Yan siya. Tapos ito yung ating sampagita, hindi pa nagbubulaklak. Ayan. Kailangan niya siguro fertilizer. Kawawa naman. Tapos ito yung ating kasoy. Cashew. Ayan yung ating kasoy. Nagbubulaklak na. Oh. Kuya ba naman? Yan. Kasoy yan. Marami na siyang bulaklak. At ito naman, yung ating trinans plant nung kailan. Ayan siya. Ang tawag nila minsan dyan ay Australian cherry eh. Yan. Minsan din, sabi nila, African cherry. Yan. At ito naman yung ating Brazilian cherry. Yan siya. Marami din kong magbunga ito. Ayan, nag-uumpisa na siya magbulaklak. Kasi ito, kahit na Brazilian cherry, sumasabay din ito sa mga cherry sa US at saka Japan. Na pag nagbulaklak, ganitong panahon din. Kahit na summer sa Pilipinas, spring sa kanila, nagbubulaklak din ito na sumasabay sa mga cherries nila sa Japan saka sa US. Yan. Yan siya. Ito naman, yung ating yellow na, ayan. Kung yung pinakita ko kanina na kalachuchi, white na with yellow eye, ito naman,
Pure white lang. Yan. Yan siya. Ito yung propagation ko, kaya pinatay ko na yung, tinanggal na natin yung mother plant kasi masyado nang malaki. O, dito na siya nakalagay ngayon. Tapos, sa side naman na ito, sa plant box naman na ito, dito naman yung collection natin ng mga bougainvilleas. Ayan. Ito. Gusto kasi ng bougainvillea, full sunlight, kaya nandito sila sa plant box ng third floor garden. Tapos ito sila, pero naagawan sila ng mga ibang plants gaya ng blue ternate. Yan. Meron tayo ditong blue ternate. Ang blue ternate, ako, pag napunta sa inyong garden ay madalas na inaagawan nila yung mga pinapahalagan yung halaman. Buti na lang at matibay yung ating mga bougainvilleas. Ayan yung isang klase ng bougainvillea natin. Ayun pa, nakikita yung bubong sa kapitbahay. Yung for sale na bubong dyan. Tapos ito pa, yan. Nag-uumpisa na sila magbulaklak. Kaya ang saya-saya na. Sobrang saya. Pa-midsummer na kasi. Ayan. At sa kabilang side na yan, ayan naman yung propagation ko ng mga kalachuchi pa. Ayan. Ayan sila. Sana makita natin yung kulay. Kulay pink yung mga yan. Ayan. Propagation natin yan. Tapos ito yung pangatlo na golden coconut natin. Tatlo kasi ang ating golden coconut. Nandoon yung dalawa. Tapos nandito yung pangatlo. Yung nakikita natin sa second floor kanina, yung pinakita ko na kamyas na bilog o karamay. Ito, nandito, nakikita natin dito sa third floor. Yung kanyang top branches. Yan siya. Ang ganda, diba? Sobrang ganda. Akala mo pa-usbong na cherry blossoms. Diba? Ang ganda. Tapos, yung nakikita din natin kanina, yung pinakita ko sa inyo na mulberry. Ayan na. Ayun, nakikita din natin dito sa third floor. Ayan. Ito yung isang variety ng ating kalachuchi. Nalapitan din natin siya. Ang ganda, di ba? Sobrang ganda talaga at ang bango-bango. Yan naman yung ating nakalagay lang sa planggana na ating napakaganda na lotus plant. Ang ganda, di ba? Tingnan nyo, ang nakapason na tanim ni Lolo na pakwan. Nagbubunga, nandiyan lang siya. Yan. Malaki na, di ba? Ang pakwan natin. Yan, pakwan. Hindi yan sindapsus, pakwan po. Yan. Yan. At nakapaso lang yun. Ayan yung puno niya. At ito naman yung ating mga desert plant na sila lang yung mga naiwan na matibay. Ayan. Tapos ito yung ating mga philodendrons. Oh, yan dati yung pink princess. Ay, hindi pala. Yan. Ating philodendrons. Lagpas-lagpasan na sa kanyang paso. Hindi na natin na-propagate. Ayan. Tapos ito yung variegated na banana natin. Ayan siya. Ayan. Tapos ito yung collection ng ating mga rubber plant. Ayan, si Ruby. Tapos ito si Moonshine. Ang ganda. Tapos ito si Black Prince. Tapos ito si Tineki. Ano na nga bang tawag nito? Nalimutan ko naman agad. Ayan, yung maputi yan eh. Tapos iba pa itong maputi na ito. Magkaiba sila nun. Yan, yun si cream. Ito si white tineki talaga. Tapos yan naman, nakuha ko din ito sa bakuran ng aking nanay. Yan. Tapos pati yan, fern na yan, nakuha ko sa bakuran ng aking nanay.
Tapos ito yung isang klase ng banana, variegated, na bigay ng aking ate sa akin. Ipopropagate na natin kasi halos maliitan na rin niya yung kanyang paso. Yan. Yan yung ating bird's nest fern. Yan, dambuhala na siya. Ayan yung nakikita nyo na net na yan, ibinababa natin yan pag tagbagyo. At yung nakikita nyo na luna na yan, kailangan na rin palitan next month kasi sira-sira na. Every year kasi tayo nagpapalit ng puti na luna dito. Dahil para sa sa matinding sinag ng araw at kailangan din puti para hindi din dumilim para sa mga halaman. At ayan yung mga collection ng Sansevieria na nakasabit lang yan sa west side ng ating garden. Tapos meron mag-isa dyan na bigonya at isa siya sa matibay. Umulan umaraw din pero may net siya. Tapos ayun. Ayan. Punong-puno ulit ng net ng ating third floor. Kami lang ni Lolo naglagay niyan kasi para hindi masunog ang ating mga halaman. At yan naman, meron tayong orchids dyan na dancing lady, nakasabit o nakadikit dito sa ating kalachuchi. Tapos ito naman ating Hoya plant na ito. Nandito, nagdilaw na siya, na-stress na sa sobrang araw. Kaya naglagay na rin tayo ng doble-doble na net. Kahit sa side, ayan, sa side yan, may net na din. Ayan, tignan nyo, meron bigonya na tumubo dyan sa ating garden soil na nakatambak lang dito. Kasi, nahinto yung aking pagta-transplant nung magkasakit ako sa balikat. Kaya, ayan. Tapos, nakakatuwa kasi meron fern na tumubo at saka bigonya. I'm sorry. Tapos, ito yung isang plant box natin na gusto ko din itong ayusin. Meron dyan mga rain lilies na kahit hindi tag-ulan, napapabulaklak ni Lolo. Gawa nga, masipag siyang magdilig. Na usually pag summer ang rain lilies nawawalan ng dahon. Pero sa part na to ay magbubulaklak. Kasi nga, sobrang sipag ni Lolo magdilig. Kaya ayan sila sa plant box na yan. Kasi talagang mano-mano na dinidilig ni Lolo. Gawa nga nung ating irrigator na automatic ay hindi gumagana dahil barado lahat. Kaya yan ay aayusin natin pag magkaroon din tayo ng time. Tapos ito na yung mga ating mga philodendrons. Gagawin din natin itong wall na ito na philodendron wall o living wall na tinatawag o green wall. Ano man tawag natin dyan. Tapos ito na sila. Tapos ayan, ilan na sa kanila ang mga nabuhay na din dito. Ayan. Ito pa palang water lily. Ayan. Itong mga water lily na to, nanggaling pa ito ng Cagayan. Dala pa ng nanay ko nung araw. Nasa second floor pa noon yung ating pond. Tapos ito, isa din ito na water lily. Ayan, nagpubulaklak ng puti ito. Tapos kung napapansin ninyo itong Chinese umbrella ang tawag nila dito. Galing din ito sa probinsya namin. Ayan, dala din ng aking nanay. Pero ayun, pinagpuputol namin kasi ang lakas uminom ng tubig. Pero may napropagate na kami niyan. May napropagate na kami niyan ni Lolo. Tapos signan nyo naman yung ating Spanish moss. Ang tagal na rin kasi yung halaman na yan eh. Kaya nagkaganyan na. Lumipat na nga dyan sa kabilang wall. Lumabas na siya dyan. Kaya kailangan ko nang mag-hire ng makakasama kong mag-gardening dito. Na dati ito ay ako lang ang gumagawa. Kami lang ni Lolo. Pero dahil hindi na kami bumabata, kailangan na namin ang makakasama. So ayan. Dito na tayo, tapos na tayo dito sa ating pond. Ayan, tapos na tayo mag-garden tour ngayong March. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. Sana nagustuhan ninyo. At sana huwag kalimutan mag-like and subscribe. Lola, ikaw, bye-bye ka na. Bye! Maraming salamat ulit. Bye-bye!